Thank you for asking. Dito sila na-coordinate or dito po nila alam ito? No, that's not true with Chairman Artes. No. I really doubt it. Nagsimula ng magtapon ng mga solid waste o basura ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal simula kahapon August 27. Ngunit sa pahayag na inilabas ni San Mateo Rizal Mayor Bartolome Rivera, wala itong konsultasyon at hindi sila nabigyan ng abiso patungkol dito. Aniya, hindi nakadisenyo ang New San Mateo Sanitary Landfill para tumanggap ng malalaking volume ng basura mula sa Metro Manila dahil isa lamang itong alternatibong tambakan. Bunsod nito, maaaring bumilis ang pagkapuno ng naturang facility, bumigat ang daloy ng trapiko at tumaas ang banta sa kalusugan at kaligtasan ng mga taga San Mateo. Ngunit ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pati na rin kay Manila Mayor Isko Moreno na abisuhan ang mga kinauukulang panig tungkol dito. Hindi po nabulaga, wala pong nabulaga. Lahat po ito ay properly coordinated sa mga affected LGUs. To state the record straight, everyone was informed by MMDA. Way ahead. Ako, testigong buhay. I can attest to what the Chairman Artes did. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kakayanin ng New San Mateo Sanitary Landfill ang dagdag na bulto ng basura ang dadalhin dito dahil within the capacity pa rin ito ng pasilidad. Additional volume lang naman ang aming dinala. Kumbaga, regular naman nagtatapon dyan ng Metro Manila at additional volume lang yung sa Manila. It's within the capacity po noong San Mateo Landfill, yung additional volume po na dadali namin doon. Ayon kay Chairman Artes, nakausap niya kahapon sa telepono si Mayor Rivera at nakatakda silang magpulong ng personal kaugnay ng issue. Idinagdag rin ito na makikipag-ugnayan din siya kay Rizal Governor Rebecca Inares hinggil sa isa pang mas malaking landfill sa probinsya. Just a matter of siguro communications dahil hindi lang siguro namin na sabi agad kay Mayor Ome na may additional volume na dadalhin doon sa San Mateo Landfill. Pero again, it is within doon sa ECC at doon sa volume na capacity allowed under the law. Samantala, ayon sa MMDA, patuloy sila naghahanap ng alternatibong pagtatapunan ng basura, kabilang na ang posibilidad ng waste-to-energy projects, katuwang ang pribadong sektor. Tiniyak din ng ahensya na hindi magkakaroon ng solid waste crisis sa Metro Manila sa kabila ng pagsasara ng sanitary landfill sa Navotas. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.